Magandang hapon sa inyong lahat. Muli po ito si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa isyu ng unprogrammed funds limit to 3% of total national budget proposal. Ang DBM ay nagpanukala na limitahan ng 3% ng national budget for unprogrammed funds. Sinuporta naman ng ating Pangulong Marcos ang panukalang ito. So ito yung ating tinuhayang issue ngayon na hinggil doon sa panukala na limitahan yung unprogrammed funds ng ating inilalagay sa unprogrammed funds sa ating national budget. Gagawin ng 3%, mababa usually 45%. So nitong mga nakaraan, mataas yung yung ating yung mataas yung ating unprogrammed fund, at para magkaroon na rin ng para na rin makontrol hindi diyan sa nangyayaring korupsyon. Nais ng bagong DBM Secretary Toledo na limitahan to para sa malinis na budget kung saan ay naging laganap ang korupsyon sa flood control. Yan. Ang nasabing unprogrammed funds na kasama sa pagbabudget ay walang appropriated funds, kundi ang pondo nito ay hahanguin sa iba't ibang pagkukunan, kagaya ng nag-over sa tax collection, etc. etc. Yung mga foreign yata na na investment, ewan ko kung ano sa foreign na yon, no, na pinagkukunan nitong ang program fund. So may mga allocation ito at pinaglalaan ng mga proyekto, subsidy sa mga government offices, etc. services at infra, etc. etc. Ngayon, ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng panukala ng DBM na limitahan to 3% ng national budget ang unprogrammed funds, ay ang ating boses dito ay dapat ang standby fund na ito ay may mahusay na proseso ng paglalagak sa mga pupuntahan upang hindi makorap at mapunta lamang sa anuman. So yun, dapat may mahusay na proseso kung paano ito yung pinupundohan niya, ano ba yung pinupundohan niya, paano ito i-release. So, may magandang proseso na para hindi ito makorap ng mga opisyalis ng gobyerno na matetempt na nakawan ng pera yung gobyerno. So, ang 3% ay maaaring tama lamang na pondo para dyan. Subalit kailangan ng malinaw ang proseso at paglalagakan para hindi mauwi ito sa korupsyon at para sa politikang suporta. Yan. So, dapat isa sa publiko kung may popondohan na ito at malinaw ang paggagastahan at hindi channeling. Ang mangyayari lamang o korupsyon ang bagsak din nitong program na kung saan ito ay humahalaga ng yung ngayon nasa 100 moreover 160 billion, napakalaking pera din nun na kung yan ay makukurap sa maling proyekto o gagamitin ng mga ng ilang mga nakaupo ng mga sila itong mayore para sa kanilang politika, or else ibubulsa nila, mga ganon. Yan ang mahirap dyan kapag doon na uwi yan, yung ganun kalaking pondo. Dito ang mga nakaraan, napakalaki ng pondo niya na kung saan proyekto ang nilalagak yan. So maaaring yung halimbawa meron silang kumbaga sa national budget, halimbawa ang program funds, pero kung may nilayout na sila kung para saan, maaaring mabago. So yun ang problema. Tapos paano ba yung prosesong malinaw, ano halimbawa mababago kung saan ibibigay yan, or maaaring ito ay
walang malinaw agad na paglalagyan, saka pa lang ilalagay kung meron pangangailangan. Parang contingencies, ganun. Ay malinaw yung contingencies or kaya mga extraordinary item, kumbaga man sa accounting terminology o ginagamit ng mga kumpanya kung meron silang mga problema. Halimbawa, litigation o mga kaya binaha yung kanilang nagkaroon ng problema sa kanilang kumpanya, doon bubunutin yung mga pera nagagastahin. Kumbaga man yung program, kumbaga man mga proyekto yan, ayuda na hindi walang tuwiran agad na pagbubunutan at paglalagakan. Dapat may so anong proseso paano, 'di ba? So ngayon kung anong dating proseso para malinaw na hindi iyan nakurap, bigyan ng malinaw na proseso para yung taong bayan hindi nagdududa saan dinadala ang unprogrammed funds at ito ay hindi na uuwi sa corruption lang. So ang 3% ay maaaring dapat isa publiko kung may pupunta na ito at malinaw ang pagagasal at hindi channeling nga lamang mayarani o korupsyon ang bagsak din. So dapat ay ang COA at DBM at yung ang President approval ay siyang dapat na mga kakibat sa pag-release nito sa bawat ahensya o opisina na mga ngailangan. So dapat bubusisiin muna yun ng COA, DBM, saka nung Pangulo or else yung halimbawa kagaya ng ICI o yung gustong ipasa na tawag dito yung independent people's na investigation. So maaaring makatulong yun para sa balancing and transparency kung may mahal dyan sa mga ganyang klase ng mga program funds o halimbawa sa mga yung mga intelligence fund or mga sinasabing mga confidential fund or mga iba't ibang mga proyekto na dapat nila ma-check. So kakibat sila nung COA para balancing and checking nila mula doon. So siguro makatutulong yun para doon sa malinaw na pagre-release ng pondo sa ang program funds na kina-question at pinagdudahan na maaaring pagbunutan ng corruption din. So ayan, yung ang tuwiran na halimbawa yung sa flood control anomaly na yan ay meron na nga siyang tuwiran na halimbawa sa DPWH may mga proyekto na sinasabing paglalagakan yung pala ghost project. Meron nalagakan proyekto yung hindi tinatapos, kinukurap na nila noong mga contractor, magkasabwat yung taga DPWH contractor at itong mga kongresista na nagpapagawa ng kanilang mga proyekto, pero yung pala proyektuhan na sa corruption nila na kaputo lang gagawin pero malaki pera na pala mga ganun tipo yung parang pork barrel na noon mas malaki pa. So nakapag adjacent na sa aming channeling bagaman lalagay lang sa yung pondo tapos kukunin din mga tipong ganon. So yung nasabing ang program fund ay masyadong maglulap. Ang ating boses din dito ay siguro ay tanggalin na itong ang program funds at magkaroon na lamang ng appropriated funds sa bawat ahensya para halimbawa yung contingencies or maaring buffer or standby fund nga na halimbawa ito sinasabi nilang ang program fund maggawa na lang ilagay na lang sila siguro sa contingencies or dito sa standby funds na halimbawa maglalagay sila ng gano'n na after of the end of the year dapat magkaroon ng malinaw na fund report at ang proseso sa funding ay masunod. So dapat gano'n na lamang. So punduhan para may buffer yung halimbawa isang ahensya dahil yun ay ilalagay nila kung kahit mas maganda, kahit mas malinaw na may pondo na ay ilagay sa mas malinaw na buffer para tapos kung saan ilalagay yun at sa tamang halaga lang para maiwas korupsyon, para buffer up lang siya. So halimbawa bigyan yung bawat mga ahensya ng mga ilang milyon, halimbawa mga 500 million na buffer para dyan. So maliit lang siguro yun, ganun, or para idagdag or else totally tanggalin siya at wag na magkaroon. Ang pinakang
gagamitin na lamang ng mga ahensya kung sila ay kakapusin ay yung ibang contingencies or ibang item na gagamitin para kung halimbawa pinapush yung kanilang budget para or else o anumang ibang mga item para kung kakapusin yung bawat ahensya, hindi doon sa program fund kasi ang program fund ay pwedeng mabago kasi siya. So halimbawa hindi siya basta sa tingin natin maaaring kahit pa sabihin natin na mayroon yung program fund na napakalaking bilyones na yon, sasabihin ko dito mapupunta yan, pero pagdating noong releasing na naiiba na, maaaring sa iba na napupunta yung proyekto, yung pala sa corruption na. Aside from talagang tuwiro na may paglalagakang project halimbawa, di ba, para ganun or makikita naman natin ngayon kung contingency malinaw yung paggagastusan ng mga ahensya or else ay kung reserve fund nila yung para doon sa halimbawa o buffer fund nila, malinaw agad na kung saan dadalhin yun, diba? At kung paano nila babawasin yun doon sa reserve fund nila na kailangan yung reserve fund may kaukulang proseso rin na na-check ng presidente, na-check noong COA bago i-release sa kanila yung reserve fund na ito nagkulang ang isang ahensya ng kagastusan, ng panggastos. So nagkulang kami, kailangan namin yung reserve fund. So bago i-release sa kanila na mayroon na talagang pondo, checkin ng COA para sa contingency, papaya kukuha muna ng release ng bubusisi mo ng presidente, ano ba yung kakulangan na yan, diba, mga ganun. So yun, at least mayroon siyang mahusay na proseso at kagaya rin halimbawa ICI or makaka-check din para malinaw na yung reserve fund mo may paglalaga ka maganda, di ba? So yun ang ating boses doon. Or tanggalin na nga naman, magulo lang yan pinaghihinalaan lang yan na ganyan. So nakakagulo siya doon sa pagpapanding kung ganyan, di ba? So yun. So siguro ang ating panukala, tanggalin yung program fund, maglagay na lang reserve fund doon sa bawat mga ahensya. Siguro para kung sila ay mayroong kakulangan sa pondo, doon kukunin. Ngayon, yung reserve fund na yon, hindi ba i-release sa kanilang bank account yon, kundi nandun lang sa DBM yun or treasury, magre-request sila na kung kulang na kami, checkin nila paano kayo nagkulang, diba? O, kailangan namin yung buffer na yan, saka lang i-release sa kanila. So meron check pa. So malinaw na mahihirapan ng silang kuratin yung reserve fund na yun, di ba? Ayun. So siguro mas maganda yung ganun sa ating paningin. So ngayon siguro maaaring ang program funds ay ilan na lamang para sa yan, halimbawa kung halimbawa yung program funds itutuloy pa rin. So siguro bari ilan na lamang sa pagkaka-industrialization or yung pagkakaroon ng mga industriya, paglalagay ng industriya ng ating pamahalaan para sa trabaho o maglaan ng pamahalaan ng makapagtayo ng mga negosyo ng mga Pilipino bilang halimbawa sa corporation or large medium scale industries at magbigay ng maraming trabaho sa Pilipinas. So yun, siguro ang tingin natin yung program fund kagaya ng ibinibigay siya suporta doon sa government corporation, GOCCs. Ang gawin ng ating gobyerno, kung ang program fund na yan ay i-buffer up doon sa halimbawa, kailangan ng lipunan ng Pilipino o talagang maglagay ng lipunan ng bondo kung paano magtatayo, halimbawa, magsama-sama ang mga Pilipino na magtayo ng korporasyon from the help of the government na makapagtayo ng pupundohan ng gobyerno at ito ay i-manage ng mga tao na makapagbubuo para sila ay mabigyan ng trabaho. So, halimbawa, hindi sa cooperative form, kundi sa corporate form na ito ay suportado ng gobyerno. Instead of halimbawa, nagbibigay ka ng maliit na negosyo o parang sari-sari store doon sa bawat mga pamilya o individual na humingi ng tulong sa gobyerno para makapagnegosyo or trabaho. So ngayon, mas maganda gano'n, magtayo ng malaking korporasyon ng ating gobyerno
within the people na nagsama-sama para tulungan nila makapagtayo ng korporasyon, makapag-employ ng maraming trabaho. Siguro sana ganun ang gawin ng gobyerno, mas makatutulong yung mga pondo na yan na nakukura. Halimbawa yon, magkano yung nakura? Halimbawa trilyon. Kung yung trilyon na ginawa mong pondo yon na 1 billion lang, mag-i-employ na ng marami yun, di ba? Yung 1 billion, anong negosyo? Halimbawa magnegosyo ka ng halimbawa ng textile, magnegosyo ka ng mga digital or electronics, marami nang i-employ. Halimbawa yung mga from that kind of industry, 1 billion lang, maka-employ ka na ng 50 tao, 100 tao, maganda na, di ba? Halimbawa, gano'ng karaming tao ang employ nung napakalaking pera na yun. Siguro ganun lang gawin. Kasi ang gobyerno ang binibigay ng gobyerno ay ang tulong niya sa tao para ma-employ o kabuhayan ay yung magganon lang yung mga small scale yung binibigay na ganun. Hindi naman masama na yung ganun ang tulong, maganda rin yun kaya lang ay yung iba hindi naman nagtatagumpay. Pero kung ganoong mga makikita mo, makapag-i-employ ka ng marami roon matutustusan mo na maayos yung mga Pilipino doon sa malaking negosyo na yon. Halimbawa na kanilang itatayo, na magsasama-sama yung mga tao in form of corporation, or na gano'n yung itatayo para yung mga tao ay ma-employ, mabigyan sila ng trabaho, sweldo, di ba? At papaon na rin nila yon. So siguro i-manage kasama sa management yung gobyerno para halimbawa ano yung magiging kahati ng gobyerno roon at doon sa mga tao para ma-employ. Siguro yung aking panukala dyan para magbigay ng maraming trabaho dyan, para instead of halimbawa ikaw ay maghihikayat ng yung mga tao, yung maghihikayat ka ng foreign investment, magtatayo ng corporation dito, or mag-i-invest sila doon sa ating mga korporasyon para mag-expand. Gawin nila yung mga tao instead na doon lang sa pagbibigay ng mga sari-sari store or mga small scales na business para tulungan nila. Hindi naman namang magsumasamahin na nga naman sa isang korporasyon na bigyan ng employment, diba? At magandang sahod, diba? Para dali sila may sari-sari store doon at naka-employ sila. Mahalaga doon sila ay masusustento ng lubos nun at mababantay ng maigi ng gobyerno yung mga korporasyon na yon na kaysa doon sa halimbawa 1 milyon na puro sari-sari store ang bibigay mo, ay matagal ng sa bagay kung sa lokal na pamahalaan nababantayan yun, natutulungan ng halimbawa DTI, lokal na pamahalaan. Pero kung lalagyan mo halimbawa isang bayan, mga 2 korporasyon na mag-i-employ ng marami, so madali yung pag-unlad, di ba? So yun, at aside from halimbawa yung iba ay doon sa kailangan talaga ng retail, so hindi naman po pwedeng walang retail. So kaya lang ay kung pag-uusapan ay dami ng employment at makakasiguro ka ng pag-unlad, ganun siguro ang aking paningin na maitutulong ng gobyerno for sa lipunan ng Pilipino for employment with that kind of funding, diba? So yun ang ating mga timbang-tinyan ay ang ating pamahalaan ay maging accountable at transparent in using funds o mga paglalagakan ng pera ng bayan at iwasan ang korupsyon at katiwalian. So yan, sana yung ating pamahalaan ay maging accountable at transparent sa lapit o pananalapit, dahil mahirap talagang tempted, marami na tempted dyan sa pera, sa world of corruption, kagaya niya sa proyekto ng mga ganyan. So kaya sana ang ating mga nasa pamahalaan ay magabay ng ating banal na Panginoon Diyos, maging accountable kayo at maiwasan niyo yung corruption, yung temptation na yan. So naway ang kaunlaran ng basang ito ay paunlarin ng ating Panginoon Diyos at Kristo, yung gabay ng ating banal na Santa Maria. Sana mapaunlad ng ating banal na Panginoon Diyos, tulungan niya yung ating pamahalaan ng mamayang Pilipino na makapagpaunlad tayo lahat ay magkaroon ng standard ng pamumuhay from the human rights. So basically
sana ang lahat ng Pilipino makapamuhay ayon sa karapatan ng pantao. From the basic salary na halimbawa, magkaroon ka ng 40 mil, mga ganun. As the basic salary, makapamumuhay ka ng maayos at magandang serbisyo. So sana maging ganun yung pamumuhay natin sa kinabukasan na darating at maging maunlad at pangunahin kasi nakaka-apekto dyan sa kulungan natin, korupsyon, pansariling interes at iba't ibang mga bagay para hindi umunlad yung Pilipino. Yung employment na lang o magkaroon na lang ng full employment, napakahirap pa kahit sa minimum wage lang. Hindi pa ma-full employment yung Pilipino, di ba? For the minimum wage lang yun, ha? Hindi pa full employment or lahat mabigyan ng negosyo, di ba? So muli ay maliwanagan ang ating banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino, mula pamahalaan at mamamayan Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti matuwid. Tugunin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya, iwasan yung korupsyon, katiwalian, pang-api, opresyon. Yung mamamayan naman, suportahan yung mabuti pamamahala, patas ng hustisya, karapatan ng tao. Iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Yan. At tayo ay makapamuhay ayon sa karapatan, mapayapa, maunlad, at higit sa lahat makakapanampalataya tayo ng po sa ating banal na Panginoon Diyos at magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual na may magaan tayong mamumuhay o mapayapa at maunlad. At sa halip na tayo ay nasa magulong pamumuhay, bagkus kung tayo man ay nasa in-equal na pamumuhay, maging matibay at malakas tayo na makapamuhay tayo ay nakasusunod sa banal na Panginoon Diyos at tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual kahit na ang pamumuhay na ito ay mayroong inequality. Maging matibay at malakas ang lipunan ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga Kristiyano, to spread the salvation of Jesus Christ sa bansang ito at makapamuhay tayo ng maunlad, mapayapa, na magawa natin ang karapatan na ito at mabuting pamamahala. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.